Hallelujah! Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's a new day. Yahoo! It's Friday morning here in Houston, Texas. Salamat Lord sa iyong kabutihan, Panginoon sa Kristo. Salamat Holy Spirit sa iyong gabay. Oh, hallelujah. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. Napakabuti mo, Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God Almighty. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus, we praise your name. We glorify your name, Lord. Thank you. Thank you sa iyong kabutihan, Lord. Hallelujah. 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 It's Friday. Thank you, Lord Jesus Christ, for a new day to serve you. My King, Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. Holy Spirit, lead me in every step of the way. For the glory of God Almighty alone. Ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise the Lord Jesus Christ. Difficult moments, seek the Lord Jesus Christ. Quiet moments, worship the Lord Jesus Christ. Painful moments, trust the Lord Jesus Christ. Every moment, thank the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Yay! It's Friday morning here in Houston, Texas. Thank you, Jesus. Welcome dito sa ating live at tayo ay magpuri sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ayan. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord Jesus. Nang tanggapin ko sa Jesus aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita.
Hallelujah, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Ayan, hallelujah. Ayan, palakpak. Magpalakpak tayo sa ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid Jesus. Bigay natin sa Kanya ang pinakamataas na uri ng palakpak. Ang pagtayo, standing ovation. Ayan. Pagtayo at pagbigay ng pinakamataas na uri ng palakpak. Hallelujah, 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 Father God. In the name of Jesus. Maraming salamat po. At ang inyong banal na espiritu na kami ay nandito na naman. Ngayon ay Biyernes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa iyong kabutihan, we praise you, we adore you. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah. Salamat po sa maayos na pangangatawan sa ligtas ligtas sa anumang pong kapahamakan. Maraming salamat po, Panginoong Kristo. Maraming salamat, Banal na Espiritu, sa iyong paggabay sa amin sa bawat araw na kami ay nakaraos sa bawat araw sa anumang aming mga hinaharap na mga pagsubok sa buhay. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. At ngayon, ang huling araw ng Pebrero. Woo! Hallelujah. Praise God, Lord. Makaraos po kami ng maayos sa buwan ng Pebrero, Father. Thank you, Lord. We love you, Lord Jesus. We welcome you, Holy Spirit, in our midst today. Oh, hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more.
I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah! We praise you, Almighty Father. We praise you, Lord Jesus. We praise you, Holy Spirit. Sinasamba ka namin, Diyos Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Andito ang aming mga puso. Nandito ang aming mga buhay. Aming iniaalay sa inyo sapagkat we are created to worship you. We are created to serve you, Almighty Father, in the name of Jesus. Lead us today with your Holy Spirit. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang kami ay maging karapat-dapat sa trono ng kaawaan ng Diyos Ama. Hallelujah! Gawin mo kaming karapat-dapat po. Ano man po ang aming mga nararamdaman ngayon, isinusuko namin sa inyo, Banal na Espiritu. Take over, Holy Spirit. Take over sa bawat isa. Sa bawat isang makikinig sa iyong mga salita. Lord, iparating mo po ang iyong life sa ang sulok ng daigdig na nangangailangan. Kung sino man ang nangangailangan ng iyong mensahe ngayon, Panginoong Hesus. Iparating mo po habang kami ay itinataas namin ang iyong pangalan, Lord God, sa sanlibutan, Lord Jesus, sapagkat yun ang sabi mo sa salita. If my name will be lifted up on high, you will draw people, Lord God. You will draw men to worship you. So, ikaw ang magpapadala ng mga tao na magjo-join sa amin, magsisimba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Oh, hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Maraming salamat po. Itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo nang hindi ako makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan mo, Diyos Ama, ang iyong kaawaan, ang iyong kagalingan, ang iyong mga pagpapalang, siksik, liglig, umaapaw sa mga taong naniniwala sa inyo. Hallelujah. Maraming salamat po at dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. In Jesus' name we pray. We give all the glory and honor with the Holy Spirit. Amen. Ayan. Ngayon ang huling araw ng Pebrero, mga ka-Team Jesus. Mayroon pa pala akong maraming mga winter clothes na hindi ko pa nasuot. Kaya, tapusin ko muna. Suotin ko muna itong lahat ng aking winter clothes. Mayroon pa naman. Winter pa naman. Diba? Winter pa hanggang March 21. Ang first day of spring dito ay March 21. So hanggang March 20 ang winter, kaya malamig pa rin siya, pero hindi na siya masyadong malamig. Yung ano lang ba, yung doable na lang siya na lamig, kaya mag-jacket na lang tayo, mag-ganito na lang tayo, no? Thank you, Jesus. At bukas, March 1, bukas natin i-launch ang ating mga ka-Team Jesus, ang ating gardening challenge. Beautification, no? Green revolution tayo. Team Jesus. Green revolution tayo starting March, mga ka-Team Jesus. So, simula sa Marso 1, Sabado man yan, Sabado sa inyo yan, no? Mag-umpisa ang ating Green Team Jesus Green Revolution Challenge. Ayan. So, mag-umpisa tayong
magsimula na tayong magtanim. Magtanim na kayo dyan ng mga sibuyas, magtanim na kayo dyan ng mga garlic, magtanim na kayo dyan doon sa hanging garden ang gagawin natin, mga ka-Team Jesus. Hanging garden. So, ibig sabihin nun ay yung mga usable ba, yung mga plastic containers ninyo, ano pa man na, sabi nyo, wala kayong mga lupa, hindi, wala kayong, maliit lang ang aming lugar, o di ihang nyo, kahit doon sa gilid ng inyong mga atip, ihang ninyo yung mga tanim na yon or kung ano, if there's a will, there's a way yan. So, yan, ang gawin natin, ang green revolution, yung mga kangkong, yung mga kamote tops, ayan, no, yung mga gay, ano pa, mga talong, at iba pa. Hanging siya, mga ka-Team Jesus, hanging. So, ayan, no, so hanging siya. So, ihahang natin yung mga tanim na yan, nang sa ganoon ay makaminos tayo ng, space ba sa ating mga lugar, lalo na kung wala kayong mga lugar, o di, makaminos kayo ng o kung mayroon naman, di itanim nyo, ilagay nyo dyan sa inyong mga tanim, dyan sa bahay nyo mismo. Siguraduhin nyo na bahay nyo yun. at magkaroon tayo ng Sharon, tingnan ninyo sa Shopee ba yun siya? Na mayroon doong mayroon doong yung parang sa door ba siya ba na nakalagay siya? Team Jesus. Ayan, tingnan nyo dyan sa Shopee siya kung mayroon bang Team Jesus siya. At ilagay yun, ang ilagay natin doon sa mga pinto, yung para sa pinto ba siya? Para sa ganoon ay i-order natin yun siya at ipadala natin sa kanila, no? Sino ang gustong mag-join ng challenge na yan. So, magtanim nang sa ganoon ay mabuhay tayo ng sariwa ang ating kinakain. Hallelujah. Yes. Basta sa mga containers, kahit plastic containers at iba pa, basta pwedeng mataniman. Kahit yung inyong mga kaldero dyan, lumang kaldero na may butas na, edi mas butasan nyo pa. Mga recycled materials ba? Yan ang ating criteria ha, mga recycled materials, yung mga plastic containers, mga recycled ba, no? Kaya yan, magkaroon yan. May premyo yan pagdating ng isa lang ang mananalo. Isa lang mananalo, 5,000 pesos ang mananalo niyan. Pero isa lang ang mananalo sa end of March. So sa end of March, ang mangyayari dyan, mga ka-Team Jesus, kung sino-sino yung magjo-join, dapat ay kasama nila ang kanilang family na nandun sila, mayroon na silang Team Jesus banner. Kung pwede kayong mag-order dyan sa inyong, kayo na lang mag-order at si Sharon ay ano ba yun siya? I-refund mo siya sa kanila yun. So, sino yung mga gusto ng mag-join sa challenge na yan, ay sabihin nyo kay Sharon, magjo-join ako sa challenge, Sharon. Okay, so pagdating ng March, ang last day ng March? Last day ng March ay, God willing, 31, which is Monday. So Monday, kayo dyan, Monday, no? Ang ating judgment, ang ating paghuhusga dyan, ay Monday. So, Monday, kayo ay magla-live kung sino ang magjo-join sa ating entry o sa ating Team Jesus, no? Green Revolution Challenge using recycled materials. Ang mga yan, no? Recycled. Okay. So, magla-live kayo dyan kasama ang inyong pamilya. So, nandito kami para ito ang aming bahay at nandito na ang aming bahay. Ayan, meron ng mga tanim, mga ganyan. Entry. So, kung sino-sino ang mga sino ang mag-entry kayo dyan. Entry number, mag-start tayo ng umaga.
dito sa akin ay linggo ng gabi yan, kaya linggo ng hapon yan, kaya pwede ako mag-join sa mga live ninyo. At okay, sinong mauna magbunot-bunot tayo, magbunot-bunot kung sino ang mauna, sino ang susunod. Yan, entry number 1. Okay. Halimbawa, Sharon Amora Oy family. Entry number 2. Entry number 3, ganyan Tapos mag-live na agad kayo para mula doon sa live, ma-replay namin ni Tito Bryant at makita namin, Tito Bryant, sino kaya sa palagay mo ang karapat-dapat na Holy Spirit? Sinong karapat-dapat na manalo dito sa Green Revolution? Diba? Pero yung mga qualified naman na hindi manalo, pero nakita mo naman na nag-exert naman sila ng efforts, mayroon din silang consolation prize. Diba? Consolation prize, pero isa lang ang manalo. Okay, dito na tayo mga ka-Team Jesus. Tapos na tayo sa 1 Corinto, no? 1 Corinto, chapter 9, verse 1 to saan to? Verse 1 to, saan na tayo? Chapter 9 ba yun? Or chapter 8? Ay, sa chapter 8 ba yun? Saan na tayo? Chapter 8 pala to. Sa chapter 8 pala to, verse 1. Chapter 8, verse 1 to 13. So, yung tungkol sa mga pagkain na inaalay sa mga Diyos-Diyos. This was 2:27-25. By the way, pagising ko kaninang umaga, alas 5 ay ang sabi ng Holy Spirit, okay, buksan mo yung iyong live at tingnan mo doon yung mayroon akong pumili ka doon ng isang reflection na bibigyan mo ng love gift na 200 pesos. Okay, Lord. Ayan, nang tiningnan ko, ang unang ipinakita ng Holy Spirit sa akin ay si Sharon. Kaya Sharon, congratulations Sharon. To God be the glory. Ikaw ang pinili ng Holy Spirit. Ang iyong reflection, personal reflection ang pinili ng Holy Spirit sapagkat detalyado mo talagang inilahad yung iyong natutunan sa salita ng Diyos at iniugnay mo sa iyong sarili na kailangan mag-ingat ka, ganito, ganyan. Kaya congratulations Sharon, ikaw ang pinili ng Holy Spirit sa araw ng Webes man yun, February 27 man yun Sharon. So ikaw ay mayroong 200 pesos love gift. Ganon dapat ang gawin ninyo mga ka-Team Jesus. So isa lang no para hindi maubos ang ating budget. Okay. Sabi ko, okay Lord, sino ang papanuhin mo dyan? Kung sino ang unang makita mo dyan. Okay. Nang binuksan ko yung aking live ulit, ni-replay ko. Ang unang pinakita ng Diyos sa akin ay si Sharon Amora Oy. Congratulations, Sharon. Okay, Sharon, dahil ngayon ang last day na Sharon, so i-check mo na yung attendance natin, Sharon. Sino ang perfect attendance, Sharon, na early bird, Sharon? Sino ang may mga perfect attendance ba, Sharon, na early birds? So i-check mo yung early birds, tapos yung mga nag-attend din, ha? Para malaman natin kahit hindi sila nakapag-umpisa, nasa kaligitnaan na, at least kasama pa rin natin sila. Tapos yung kanilang personal reflection, so isa na isa yon, no? Tapos yung alam na natin yung mga sharer, Sharon, 'di ba? Yan naman yan, kasama na yan, Sharon, sa inaano mo, sinasabi mo yun dyan sa, hindi mo naman check ang attendance ng hindi nag-share. So, dapat mayroong sharer badge. Tapos, yung sa YouTube natin, yung mga reflections niyo sa YouTube. Ayan, so, bibilangin na naman natin yan, Sharon, dahil ngayon ay huling araw, kaya magbilang na naman tayo para sa ganoon ay para sa ganoon mga kapatid ay maibigay na naman natin, hingi natin sa banal na Espiritu ang kanyang provision nang sa ganoon ay
maipadala na natin ang mga pagpapala. At congratulations. So, mayroon tayong mayroon tayong Team Jesus couple na nag-anniversary ngayong February, no, Sharon? Meron ba tayong Team Jesus member na nag spiritual birthday? Oh, ako pala ang mag-heart sa YouTube, Sharon. Wala pa ako na-heart, Sharon. Nakalimutan ko siya. Maha-heart pa ako, Sharon. Last, pagkatapos nito, kinabukasan, mag-heart ako. Dahil Friday naman. Oh, mag-heart ako doon habang manonood kami ni Tito Brent ng movie namin sa Friday. Okay, so mag-heart ako doon, Sharon. No? Sino? Ay, si Brother Sandy at si Brother Lisa. Ano ba yan? Si Brother Sandy at si Sister Lisa ay mayroong spiritual birthday ay si Brother Jomar. Shout out sa inyong lahat dyan. Ayan, si Brother Sandy at si Brother, Si Brother Sandy at si Sister Lisa. Congratulations! Sila ay mayroong love gift na 2,500. Yahoo! At si Brother Jomar. Si Brother Jomar ba ay qualified sa ating birthday celebration spiritual love gift, Sharon? So, kung si Brother Jomar ay qualified, so mayroon siyang 1,500 pesos na birthday love gift. Hallelujah! Thank you, Jesus, for a new day and for all provisions. Okay, dito na tayo para hindi tayo malate sa ating mga pag-uusapan. So, naintindihan na natin na bilang mga Kristiyano at tayo, lalo na tayo, nagmi-minister tayo sa ating, mayroon tayong mga invites, mayroon tayong mga tinuturuan, no? We are all teachers. So, mag-ingat tayo sa ating mga practices, sa ating mga pinaniniwalaan, na hindi tayo maging mayabang sa anumang paniniwala. Mayroon tayo na mapuno na tayo sa Biblia, no? Para tayong mga mayayabang na talaga, no? So, yan ay ingatan natin ang ating mga pananampalataya at ang ating mga kaalaman sa Panginoong Kristo na hindi tayo magmukhang mayabang sa paningin ng iba na sa halip na sila ay madala natin sa kaharian ng Diyos ay sila pa ang matisod ng dahil sa ating mga ginagawa. Kaya mag-ingat tayo mga ka-Team Jesus. Okay, so dito tayo ngayon ay last day ng February at ngayon din ay birthday ng aming firstborn na si Kuya GB. Kuya GB, shout out sa iyo dyan, palangging. Birthday niya, February 28, 1998. Praise the Lord. Puro 8. Okay, so 2, 28, 25. Sabi ng ubigay ko. Buti na lang ay walang 29 nung panahon na yun, yung 1998, walang 29. Kasi pag 29, every 5 years lang siyang mag-birthday. Thank you, Jesus. So, dito tayo sa mga karapatan at responsibilidad ng isang apostol. Sino ang itinuturing ang kanilang mga sarili na isang apostol? Ayan. So, dito muna tayo hanggang saan ba ito? Dahil mahaba siya. Mahaba siya mga ka-Team Jesus. So, dito lang tayo sa chapter verse 1 hanggang 14. Okay, sa 14 lang tayo mga ka-Team Jesus. Chapter 1 to 14. Hatiin natin to kasi siya, mahaba siya eh. So kaya hahatiin muna natin. Hatiin natin. Okay? Hatiin. Okay, dito na tayo. Nasana ang inyong mga
Biblia at tayo ay mag-umpisa na naman. Okay, dito tayo. Hindi ba't malaya ako? Hindi ba't isa akong apostol? Hindi ba't nagpakita mismo sa akin ang ating Panginoong Hesus? Diba? Naalala ninyo na si Pablo ay nagkaroon ng face-to-face encounter kay Panginoong Hesukristo doon sa Damascus, no? So, ito yung sinasabi niya. Yung aking bangs ay mahaba na, kaya iusog natin. Okay. Hindi ba't dahil sa akin kaya kayo naging mga mananampalataya? Kahit hindi man ako kilalanin ng iba bilang apostol, alam kong kikilalanin ninyo ako dahil kayo mismo ang katunayan ng aking pagiging apostol. So tayo ang katunayan ng pagiging apostol ni Pablo, mga ka-Team Jesus. Dahil ang dali lang. Dahil ang ating kaligtasan, 'di ba? Alam na natin na si Pablo ang ginamit ng Diyos, 'di ba? Para tayo ay maligtas. So, alam na natin yun, na sa pamamagitan ng kanyang buhay ay tayo ay nailigtas. Okay? Ayan, para mas maliwanag ang aking Biblia. Okay, kita na yung mga ni Tita Mitz. Okay lang yan, walang filter. Dito na tayo. Nasa 3. Ano sabi dito? Kahit hindi man ako kilalanin ng iba, sa 2 pa tayo, 2. Ng iba bilang apostol, alam kong kilalanin ninyo ako dahil kayo mismo ang katunayan ng aking pagiging apostol at dahil sa akin, kaya ngayon kayo ay nasa Panginoon. Oh, tama. Amen. Okay. 3. At ito nga ang isasagot ko sa mga taong hindi kumikilala sa akin bilang apostol. Bilang apostol, wala ba kaming karapatang tumanggap ng pagkain at inumin mula sa mga napangaralan namin? Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang mananampalataya sa aming mga paglalakbay tulad ng ginagawa ng mga kapatid sa Panginoon, ni Pedro at ng iba pang mga apostol? Kami lang ba ni Bernabe ang kinakailangang magtrabaho para sa aming ikabubuhay? Meron bang sundalo na siya pa ang gumagastos para sa kanyang paglilingkod? Mayroon bang nagtatanim na hindi nakikinabang sa mga bunga nito? At mayroon bang nag-aalaga ng kambing na hindi nakikinabang sa gatas nito? Ano na yung mga sinasabi ni Pablo? 8. Ang sinasabi kong ito'y hindi lamang opinyon ng tao, kundi itinuturo mismo ng kautusan. 9. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses, Huwag mong bubusalan ang baka habang gumigiik. Ang mga baka lamang ba ang tinutukoy dito ng Diyos? Hindi. Maging tayo ay tinutukoy niya, kaya ito isinulat. Sapagkat ang nag-aararo at ang gumigiik ay umaasang makakabahagi sa aanihin. Nagtanim kami sa inyo ng mga espiritual na pagpapala. Malaking bagay ba kung umani naman kami ng mga material na pagpapala sa inyo? 12. Kung ang ibang mga mangangaral ay may karapatang tumanggap mula sa inyo, hindi ba't lalo na kami? Ngunit kahit may karapatan kami ay hindi kami humihingi sa inyo. Tiniis namin ang lahat upang sa ganoon ay walang maging hadlang sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. Hindi nyo ba alam
na ang mga paglilingkod sa templo ay tumatanggap, na alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo, at ang mga naglilingkod sa altar ay tumatanggap din ng parte sa mga bagay na iniaalay sa altar. 14. Sa ganito rin namang paraan, inuutos ng Panginoon na ang mga tumanggap ng magandang balita ay dapat tumulong sa mga pangangailangan ng mga nangangaral ng magandang balita para mabuhay sila. Amen. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Ayan, mga kating Jesus, ang mensahe ng banal na Espiritu sa atin. Thank you, Holy Spirit, sa iyong mga salita. Turuan mo kami, gabayan mo kami upang sa ganun po ay mabuksan ang aming mga isipan at malaman namin ang mensahe na nais mong iparating at amin itong masunod. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, so ano ngayon ang mga pinagsasabi ni Pablo, mga katim Jesus? So yun naman, ito ngayon ay tungkol sa, siyempre alam natin na si Pablo, hindi man siya nag-i-stay, hindi si Pablo at si Bernabe, ay hindi sila nag-stay sa church. 'Di ba? They go from one place to another. So they are church planters sila eh. Nagtatanim sila ng mga congregation o ng mga Christian groups o congregation, churches. Nagtatanim sila from one place to another, Roma, Corinto, Epeso, mga ganyan, no? Pumupunta sila doon. Samantalang itong sila Pedro, ang iba pang mga si Santiago at iba pang mga apostoles, sila ay mayroon silang isang church talaga na ini-stay nila. So, maaring sila doon ang tinatawag na pastor doon sa isang church na yan. So, sa isang church, mayroon tayong tinatawag na pastor, head pastor, mga ganyan. At mayroon din tayong mga missionaries. So, itong si Pablo, si Bernabe, isa sila sa mga missionaries kung saan sila ay, ang Holy Spirit ay itinalaga sa kanila yung paglalakbay. Yung pupunta sila doon, yun ang kanilang katawagan, yun ang kanilang anointing na kung saan sa iba-ibang sulok ng daigdig at sa iba-ibang mga tao, no, iba-ibang klase ng tao, ng kultura ay sila ang ipinadala ng Holy Spirit. So wala silang tinatawag nating ano ba yun, yung regular ba na suporta. Ang sa kanila lamang ay yung sa kaawaan ng Diyos na sila ay magtrabaho para makakain sila, na sila ay nagtitiis habang sila ay nagbabahagi sa salita ng Diyos. So ganon ang mga missionaries, mga katim Jesus, mahirap ang mga missionaries sa panahon nila, lalo na nung nag-uumpisa pa lang ang Kristyanismo. No? Nag-uumpisa pa lang ang Kristyanismo. At sa mga panahon na yan, sa mga panahon nila, hindi pa nila nakasanayan na gawin ang tithes and offering sa kanilang panahon. Kaya kahit na itong mga pastor doon sa mga bundok na pinadala ng church, ganyan, ay maaring mayroon silang suporta from the church, pero ang suporta naman nila sa church ay hindi naman gaanong kalakihan. Kung ang mga pastor na ito ay may mga pamilya, dala-dala ang kanilang asawa, dala-dala ang kanilang anak, anong mangyayari sa kanila kung hindi sila magtatrabaho? Sapagkat ang trabaho nila, ang kanilang katawagan sana ay upang magturo, upang magbahagi sa salita ng Diyos. Subalit kung sila ay magbabahagi sa salita ng Diyos na wala naman silang suporta, paano sila mabubuhay? Paano ang kanilang asawa? Paano ang kanilang, kung magkakaanak sila doon sa lugar na yun? Naalala ko yung doon sa Baguio. May pinakilala sa amin ang banal na espiritu, no? May pinakilala sa amin na kung saan ay yung nag-uumpisa sila sa
maliit na congregation, doon sa bahay, nag-rent sila ng ganito, ganyan. No, makikita mo yung hirap, makikita mo yung hirap ng buhay ba na sila ay nag-umpisa sa church, may asawa siya, mayroon siyang 2 anak. Tapos, syempre kung ang church naman doon na pinanggalingan nila ay wala namang masyadong tithers, sapagkat alam natin, sinasabi natin dito no, ng banal na espiritu, na ang mga tithers ay mahalaga. Mahalaga ang mga tithers sa church sapagkat sila ang ginagamit ng banal na espiritu upang masuportahan itong mga sumunod sa kanilang katawagan na maging missionaries. Pero kung ang church na yan ay walang mga nagbibigay, maging ang pastor ng church, hindi ibig sabihin na dahil ikaw ay pastor, ay exempted ka na sa tithing. No, kahit pastor ka, hindi ka exempted sa tithing. Kahit ikaw ay tagapagturo at kung anuman ang matatanggap mong pagpapala mula sa church, halimbawa, meron kang pagpapala na 3,000 pesos bawat buwan, hindi ka exempted na ibigay ang tithing mo at yung offering mo. Part kasama ka. Kasi nakatanggap ka, yun ang parang love gift mo, yun ang parang allowance mo. So ibigay mo yun. Magbigay ka ng tithes and offering. Hindi ka exempted. Kung pastor ka, hindi ka exempted. So anong nakita ko doon sa pastor na yun? Karpintero siya Karpintero din siya. Nag-aano siya ng mga carpentry, kung sino magpapanday, ganito, ang kanyang asawa naman ay nasa bahay, no? Ang kanyang asawa naman ay nagtatanim, ang dami niyang mga tanim, para sa ganun makatulong siya sa kanyang husband. So, isang beses ay pinadala kami doon, kalimutan ko kung sino kasama ko doon, pinadala kami doon, isa ako sa pinadala, at ang sabi ng Holy Spirit, pagpapalain mo ang ministry na ito. Pagpapalain mo ang ministry na ito. Kaya, yes, Holy Spirit. So, ginamit tayo ng Diyos upang pagpapalain sila. Para sa ganoon ay makatulong tayo sa ministry na itinayo ng Holy Spirit doon sa lugar na yun. No? Tinayo ng Diyos na walang ibang mapurihan, kundi ang Diyos Ama, sa pamamagitan ni Panginoong Jesucristo. Ang hirap ng kanilang mga buhay. Sapagkat hindi naman sila maaring makapagtrabaho ng kompleto, ng full, dahil nga ang kanilang katawagan ay magbisita yan sila sa mga bahay-bahay. Pwede ba kitang bisitahin ngayong Lunes doon at mag-usap-usap tayo? Dito naman sa kabila, pwede ba kitang ganon ang ginagawa ng mga pastor? No? Ganon ang ginagawa ng mga pastor. Kung sila ay na-assign sa mga remote areas. Ngayon, kung walang magsusuporta sa kanila, so ito yung nangyayari kay Bernabe at kay Pablo. Na parang nilalabas ni Pablo ang kanyang mga hinaing. No, ang karapatan at ang responsibilidad ng mga apostoles, ang kanyang hinaing. Nilalabas niya. Sapagkat tayo mga parokyano, no, ang tawag sa atin, we are yung mga parokyano, na ibig sabihin nun ay tayo ang mga churchgoers. Kung walang conviction ng Holy Spirit, kung hindi natin susundin ang conviction ng Holy Spirit, kung tayo magsisimba, at basta na lang we are fed by the Word of God, nakakarinig tayo sa salita ng Diyos, ang sarap ng pagsasamba mo dyan sa church na yan, ang sarap ng iyong pagpupuri, ang sarap ng salita ng Diyos, nakarinig ka, Lord, salamat po Lord sa salita mo na naririnig ko sa bawat linggo na ako'y nandito sa iyong congregation, sa ministry mo na ito. Subalit ano ang ating bilang balik sa Panginoon, na doon tayo nabusog, doon tayo kumakain sa salita ng Diyos. Ano ang balik natin sa church? Wala. Magbibigay ka ng offering pag mayroong offering, o magsasabi na ang pastor dyan sa offering. So, ang binibigyang pansin dito, mga ka-Team Jesus, ang
ang ating pagsusuporta sa mga ministers, sa mga pastors, sa mga, lalo na sa mga missionaries. Maraming mga pagkakataon na itong mga missionaries na ito ay palaging nagfa-fasting. So kung mayroon silang meron silang mga anak, mas pinipili nila ang kanilang mga anak na makain man lang ng kahit lugaw. Magtanim sila ng mga kamuti dyan. Pag may kamuti ay malagyan ng kamuti yung kanilang kanin, yung kanilang lugaw. Ang hirap ng buhay. So kung ang congregation, ang churchgoers, ang congregation ay walang sabihin natin yung burden, yung burden na sundin ang kalooban ng Diyos upang suportahan ang ministry. Anong mangyayari sa ministry? Anong mangyayari sa pastor? Sapagkat ang mga pastor, ito sila John, ito sila Paul, sila Bernabe at iba pang mga apostolis. Hindi naman sila mga bato. Sila ay mga tao. May pangangailangan sila, mayroon silang kailangan nilang kumain. Kailangan mayroon silang matulugan. No? Mayroon din silang mga personal needs, mayroon din silang mga expenses na kailangang suportahan. Paano kung ang ministry ay walang burden, ay selfish? No, na hindi marunong sumunod sa kautusan ng Diyos. Anong mangyayari sa mga ministers? Anong mangyayari sa mga missionaries? Wala, kawawa ang mga missionaries. Yun ang isa sa mga problema ng mga Kristiyano sapagkat yan ang nangyayari sa atin, mga ka-Team Jesus. No? Ano siya nalaglag. Yan ang nangyayari sa atin. Yun bang basta tayo makapagsimba, okay na. Pero nakalimutan natin na sa ating pagsimba, mayroon tayong dapat na isama sa ating mga obligasyon. Ang obligasyon natin ay ang ating tithes and offering ay dapat nating ibigay, mga ka-Team Jesus. Huwag nating hawakan yung ating tithes and offering sapagkat yun ay hindi sa atin. Yun ay para sa mga gawain ng Diyos. Tingnan ninyo, ilang beses nang sinasabi sa atin ng banal na Espiritu na ang tithing ay mahalaga. Hindi makapagpapatuloy ang ministry ng ating Panginoong Jesucristo kung itong ating mga missionaries, kung itong ating mga manggagawa ay walang ibibigay sa kanila sapagkat may sarili din silang pangangailangan, may mga pagkain din sila, mga damit nila, paano naman yun? So kung tayo ay may mga pangangailangan, sila rin ay may mga pangangailangan at ang kanilang mga buhay ay kanilang inilaan, sinakripisyo nila ang kanilang buhay para sa atin. Sa mga katuwid, ang sabi dito ni Pablo sa kanyang salita, ang sabi dito, dito sa 14, sa ganito rin namang paraan, inuutos ng Panginoon na ang mga tumanggap ng magandang balita ay dapat tumulong sa mga pangangailangan ng mga nangangaral ng magandang balita para mabuhay sila. See? Ilang beses nang binigyan ng emphasis sa salita ng Diyos sa 1 Corinto na itong mga pastor na ito ay kailangan maliban sa ating tithes and offering. Kung tayo man ay pinagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, magbigay ka ng offering mo na separate, na hindi mo isama sa church, na maaring kausapin mo lang yung pastor na yan, pastor. Kagaya sa amin, halimbawa, anong taon na yun, doon sa isang church, One Accord, binadinla kami ng Panginoon doon. Ang kanilang pastor ay talagang nag-i-struggle ang kanilang pastor sapagkat kaunti lang ang members ng church, kaunti lang ang mga joiners, kaunti lang ang mga nag-a-attend at hindi pa natin alam kung sila ba'y nagta-tithing.
So, nag-i-struggle ang pastor, may pamilya siya, wala siyang trabaho. So, ang sabi ng Holy Spirit, pinadala kami doon, ang sabi ng Holy Spirit, okay, sa loob ng 1 taon dito kayo, at mag-tithing kayo dyan. Yes, Holy Spirit. Tapos, i-bless mo ang pastor na ito, i-bless mo. I-bless niyo siya. Okay. So, magkano ang gusto mong i-bless namin sa kanya? O i-bless niyo siya ng $1,000. Okay po. I-bless niyo siya ng $500. Okay po. So, dinidiretso namin na binibigyan ng check ng D&G yung pastor. No, to God be the glory. Yes, Holy Spirit. Pastor, ito po ang sabi ng Panginoong Kristo. It is the conviction of the Holy Spirit na ibigay ko ito sa inyo. So, unexpected yun na mga blessing na tuwang-tuwa ang pastor sapagkat alam ng Holy Spirit ang kanyang mga pangangailangan, ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Mayroon siyang 2 anak. Paano ngayon yun? Paano niya mapakain yung mga anak na yun? Ang kanyang asawa din. See? So, tayo mga ka-Team Jesus, tayo ang dapat na sumunod sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung uunahin natin siya, nandoon yan sa Malakay. Yun? Kung i-search natin yan, yung ano na yan dyan sa Malakay, i-search natin yung Malakay. About tithing. I-search natin yan, no? About tithing. Ayan. Malakay, tithing. Sabi dito, sa Malakay. Okay. Andiyan, sa Malakay. Malakay 3:10. Which says, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. See? So, dalhin natin kung titingnan natin ang Malakay 3, tingnan ninyo dyan ang Malakay 3. Makikita yan dyan, ang Malakay 3. 10. Sabi dito sa Malakay 3. 3:10. Yan Kung babasahin mo ang buong Malakay 3, makikita mo dyan, mga ka-Team Jesus, ang breaking covenant by withholding tithes. Yung covenant natin sa Panginoon, na-break natin kung hindi natin ibibigay ang ating tithing. Tapos, nandito sa 10, ang kautusan ng Diyos, ang sabi dito sa 10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. I will prevent pests, mga pests, from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. See? So anong mangyayari sa atin, mga ka-Team Jesus, kung ating susundin, mga ka-Team Jesus, ang salita ng Diyos dito, pagpapalain tayo ng Panginoon, Anong sabi niya, Pagpapalain tayo ng Panginoon. Buksan niya ang floodgate of heaven para ipo-pour out sa atin ang kanyang mga pagpapala. Kasi, sabi dito, that there may be food in my house. Nang sa ganoon ay mayroong pagkain ang kanyang bahay. Ano ang bahay? Ang bahay, yun yung church, yung temple. Doon dali natin kung saan tayo pinifeed ng Holy Spirit.
sa kanyang mga salita, doon natin ibigay ang ating mga tithes and offering. Dito, araw-araw, nag-feed tayo, pinifeed tayo ng salita ng Diyos. Subalit, ang ano natin dito, ang ating ano tawag dito? Ang ginagawa natin dito ay ito ang aming katawagan. Hindi kayo nagbibigay ng inyong tithes and offering dito sapagkat hindi tayo congregation. Evangelism ang katawagan natin. Kaya nagkakaroon tayo ng evangelistic activities sa araw-araw. Kaya nga Bible study. Pero kayo dapat ay meron kayong local church na kung saan doon kayo nag-fellowship, nag-a-attend kayo ng mga ministry ng Diyos, ng Bible study, ng evangelism, kung saan-saan kayo pumupunta. Yun ang inyong church, yun ang local church na kung saan itinalaga kayo ng Diyos doon. Kaya yun dapat ang inyong puntahan. Hindi pwedeng wala kayong church, Bible-based church. You must have a Bible-based church na inyong pinupuntahan. Hindi yung doktrina, hindi yung doktrina ng reliyon, kundi ano ang nakalagay sa salita ng Diyos. Mayroon kayong church na kung saan, no? Ngayon, kahapon, ang tithing pa rin ang binibigyang pansin. Ay yung isang nakaraang araw, tithing pa rin ang binigyang pansin. Ngayon, tithing na naman ang binibigyang pansin. Yung ating pagiging tawag nito, yung generous heart ba? Na magkakaroon tayo ng burden na tingnan natin yung mga manggagawa ng Diyos na nagsasakripisyo ng kanilang mga sarili para sa Ginoon. Tayo ay matuto sa salita ng Diyos. Tayo ay makatanggap ng mabuting balita. Ang sabi, hindi ba dapat kayo na nakatanggap ng pagpapala ng Diyos na espiritual, kayo rin ang magpapala sa mga manggagawa para sila, ano sabi dito? Dito sa 1 Corinthians 9:14. Sa ganito rin namang paraan, inuutos ng Panginoon na ang mga tumatanggap ng magandang balita ay dapat tumulong sa mga pangangailangan ng mga nangangaral ng magandang balita para mabuhay sila. Para mabuhay sila. Tayo yun, mga katinjisas. Tayo yun. Huwag nating sabihin na, pag ako ay magkapera, pag ako ay yumaman. Paano kung hindi kayo maman? Bakit sabi mo pag ako ay nagkapera? Bakit? Yung mga sahod mo ba, yung sa araw-araw na nakatanggap mo, hindi ba yung pera? Pera yun. Lahat ng yun ay nanggagaling sa Diyos. Lahat ng yun ay mga pagpapala ng Diyos. Ilang beses na tayong pinapaalalahanan ng banal na Espiritu. Kasi, bukas, Sabado, sunod na araw, Linggo, magsisimba na naman tayo. So, nandiyan na naman ang conviction ng Holy Spirit. Magkano ba ang iyong kita sa buong linggo? Mula Lunes hanggang Sabado. Magkano ang kita mo? Huwag mong kalimutan ako, sabi ng Holy Spirit. Huwag mong kalimutan ang Diyos, ang kanyang tahanan. Nang sa Ginoon may makain doon. So, ibig sabihin nun, kung sino ang nangangailangan na isang kapatid, na isang minister, na isang missionary, ay mapadalhan sila. Pwede nga yan ilagay ninyo sa inyong offering dyan. Doon sa mga churches, mayroon yan silang mga sobre na mga maliliit at silat mo pangalan mo. Mabuti, isulat mo yung pangalan mo doon. Hindi dahil nagmamayabang ka, dahil ganito, ganyan. Hindi, iba yan kasi hindi yan maa-announce sa buong sanlibutan na ikaw ay nag-tithes. No, hindi yan makikita. Sila lang yan. Mabuti. Kaya nga yung mga bata, sinasabi ko sa kanila, huwag niyong kalimutan ang inyong tithing. Halimbawa, yung aming bunso, ang kanyang baon sa buong linggo ay 500 pesos. So, mayroon siyang 100 pesos bawat araw ang baon niya. No? Pero,
naiipon nila yun kasi may pagkain sa bahay, nagbabaon sila naglalakad lang siya minsan doon sa ano niya. Walang kaarte-arte yung mga batang yan. So, sinasabi ko sa kanila, halimbawa, 500 ang iyong baon ngayon. Oh, kasi mabuti yung habang sila'y bata pa. No, ano pa lang yan siya? Dati, ano pa lang siya, 8 years old nang siya ay nag-umpisa na yung aking bunso si EJ. Nang siya ay nag-umpisa na matutong magtipid, mag-ipon ng kanyang baon. So, halimbawa, 500 ang bawat ano niya, Lunes hanggang Biyernes lang ang budget nila, wala nang Sabado. So, sabi ko sa kanya, magkano ang iyong tithing? Sabi niya, 50 mama. Very good. So, lahat ng yan ng mga bata, pag halimbawa si Daniel, si Aaron, dati si Kuya, 1,000 ang kanilang baon, isang linggo, kasi nga 200 kay college na sila, 200 ng baon nila. No? Kasi malayo na, at maaring meron pa sila may ibang yung mga bayarin nga nila, mga simple lang, mga contributions, sila na nga ang nagbabayad, hindi na nga ako eh. So ano ngayon, magkano kung 1,000 ang iyong isang linggo? Magkano ang tithing mo dyan? 100 mama. So bawat araw, kinakaltasan nila yan ng 20 pesos para maging tithes nila, 20 pesos, 20 pesos. Kay AJ, 10 pesos. Kay Benedict, 10 pesos. So, bawat linggo, pag nagsisimba sila, meron silang ibinibigay na tithes. Sabi ko, isulat ninyo yung mga pangalan ninyo dyan. Dahil itong pagbibigay ninyo ng tithes, pinagdadasal kayo ng church. Pinagdadasal kayo ng congregation, pinagdadasal kayo ng leaders. Sino ang kanilang mga tithers, sino ang mga pinagdadasal nila yan. Ang mga pangalan, yan ang dahilan kung bakit isulat natin ang ating mga pangalan nang sa ganoon kasama tayo sa pinagdadasal nila. So mayroon tayong prayer team na tumutulong sa atin nang sa ganoon ay pagpapalain tayong lalo ng ating Panginoong Kristo. Hindi, nahihiya naman ako kasi ito lang ang akin. At least kung mapagkatiwalaan ka sa mga maliliit na bagay, ay ipagkakatiwala ng Diyos sa iyo ang mga malalaking bagay. Ganon din ang prinsipyo ng Diyos eh. Paano ka mapagkatiwalaan sa mga malalaking bagay kung sa maliliit na bagay, di ka nga mapagkatiwalaan eh. Di ba? So, kailangan na mag-umpisa tayo sa mga maliliit. Ito muna yung aking yung aking kita. O ang kita mo sa isang linggo ay sabihin natin nakaabot ka ng 2,000 pesos. So, huwag mong sabihin na sayang naman ang aking 200. Sayang yung 200, ibigay sa church. Hindi yun sayang, yun ang ating security. Yun ang pangako ng ating Panginoong Kristo dyan sa kanyang salita, sa Malakay. Sa makatuwid, hindi yan sayang. Investment natin yan sa kaharian ng Diyos. No? Sa kaharian ng Diyos dapat. So kaya, para hindi maging mahirap sa'yo, na mahirapan ka, na malaki na yata ito, kaltas, bawat araw, kung anong natanggap mong pera dyan, 500. So, ang 50, kahit may mga bayarin ka pang iba, okay, ang 50 ay ibigay ko. Huwag mong huwag mong kalimutan yan, tithing natin yan, ganun dapat. Yun ay practice yan eh, masanay tayo mga ka-Team Jesus, na gawin kung ano ang nararapat. No? So, ito, 550 ang aking tithing dito ha. Ganon yun. Kung gusto natin, pagpapalain tayo ng Diyos. Yan ang ating investment sa langit eh. At pag sinabi ng Holy Spirit, pagpapalain mo ang taong yan, ikaw ang maging sagot ng kanyang panalangin. Upang ako'y mapurihan. Yes, Holy Spirit, magugulat ka.
Magugulat ka kung ano ang balik ng Diyos sa iyo sa pagsunod mo sa kanyang kalooban. Kaya mga ka-Team Jesus, alam natin, di natin kaya yan kung wala ang Diyos. Pero we can do all things through Christ who strengthens us. Isuko mo. Test me. Ang sabi doon sa Malakayo, test me. Subukin natin ang Diyos. Kung paano niya tayo pagpapalain. Yung ano ba, natawa na lang kami kasi yung isang araw pala, ngayon lang sabi ng Holy Spirit na testify mo. Nung isang araw, papunta na kami doon sa opisina. Akala nyo siguro lahat ng tao dito sa Amerika ay may trabaho, may pera, may makain. No, hindi lahat. Mayroon doong homeless. Nandoon na, maglilinis-linis siya sa mga sasakyan ba, ganyan. Tapos sabi ko, kawawa naman to, Lord. Na, ang bait-bait bang tingnan, Lord, kawawa naman to, Lord. Sabi ng Diyos, bigyan mo yan ng $5. So, kumuha ako meron akong $5 na bill doon sa aking pitaka. So, binigay ko, oh, thank you. God bless you. Oh, God bless you too. Oh. Yan siya, no? So, ayan na. At nakapasok, pumunta na ako sa Joy, ganyan. Okay, trabaho na kami, yan. Nandoon na yung ang aming amo doon sa Joy, si Madam Joyce. Nagbakasyon kasi yon at ako lang yung naiwan sa opisina last week dahil nga yung aming administrator ay nagkasakit siya. Sabi ko, walang problema, ako lang lahat doon sa opisina, to God be the glory. Ngayon, dumating na siya at nagkain-kain na kami, nag-fellowship na naman kami. At bago siya umalis, nilapitan niya ako, malayo ako, doon ako sa labas, di ba, yung parang counter na ako nag-entertain sa sino mang pumupunta. Patient coordinator ako eh. So, lumapit lang siya sa akin, sabi niya, Ate, bakit madam? Bata pa yung madam namin, 40 years old. Bakit madam? Binigyan niya ako ng $100. See? Kikita mo yun? Pag sumunod ka sa kalooban ng Holy Spirit, ibigay mo yan. Ngayon, pag uwi namin sa gabi, sabi ko, alam mo mahal ko, may bonus, may blessing ako natanggap. Siya saan kay Madam Joyce, binigyan niya ako ng $100. Siya, bakit? Ewan ko, sabi niya, wag lang akong maingay, binigyan lang niya ako. Sabi, si Tito Bryant ang nakaalala, di ba? Kaninang umaga ay sabi ng Holy Spirit, ibigay mo yung $5 sa taong yan. At wala kang pag-aalinlangan, binigay mo ang $5. O ngayon, ang $5 mo, ang ibinalik ng Diyos ay $100. Ano yun? 950% balik ang ibinigay ng Diyos. Oh, hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. To God be the glory and honor. Wala naman hindi ko naman in-expect na bigyan niya ako niyan kasi I do this for you, Lord. Kaya nagtatrabaho ako ng maayos, makapag-bill, maraming pera ang company dahil nakapag-bill, yung ginagawa kong yung pinupush ko yung mga nurses, yung mga therapists na makapag-submit, tinitingnan ko yung mga billable. Please, unahin mo muna ito kasi kailangan namin makapag-bill, ganyan-ganyan, no? So, yun ba yung hindi mo alam yung reward ng Diyos kung susundin mo ang kanyang kalooban. Hallelujah. So, yun yung time na kami naman ay, di ba, this week ay kami yung nahirapan kami dahil nga tayo yung na-scam yung 5,000 natin at hindi nga natin magamit, no? So, yun yung mga panahon na yun, Martes, sabi ni Tito Brian,
Lunes pala yun, nano si madam nandoon sa office. Nasabi ni Tito Brian, wala tayong pambili ng gasolina. Ito, mayroon na, kasi mayroon na tayong $100. So, binili namin ng gasolina sa buong linggo. Diba? What napakabuti ng Diyos. Ganun yung kasimple, mga ka-Team Jesus. Kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. To God be the glory. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Yan ang sikreto kung gusto nating pagpapalain tayo ng Panginoon. Maging generous tayo kung ano yung sinasabi ng Diyos. Halimbawa, sa mga Team Jesus members, kayo, nagme-message kayo sa akin, ganito, ganyan. Minsan, hindi ko kayo nare-replyan dahil binabasa ko lang yan, pero hindi ko alam kung anong i-reply ko sa inyo. Pero nakita nyo, nabasa ko yan. Na ibig sabihin nun, pag nabasa ko na yan, alam ko na yan, pinapadala ko na yan sa Holy Spirit. Holy Spirit, ito ang prayer request ni ganito. Ito ang prayer request ni ganyan. Anong gagawin namin dyan? Anong gagawin namin dito? Ganyan. Kahit hindi kayo ma-replyan, pero binasa ko na yan. Kasi, hindi ako nagre-reply dahil hinihintay ko pa ang anong sasabihin ng Holy Spirit, anong kalooban ng Holy Spirit. Hindi kami nagdidesisyon. Ang Diyos. So, kung ikaw, isa ka sa mga nagme-message sa akin na, Tita Bits, isama nyo naman sa prayer ni Tito Brian itong sitwasyon namin, ganito, ganyan. At isa ka sa mga pinagbigyan ng Holy Spirit, so, dapat magpasalamat ka sa Diyos. Mas lalo kang maglingkod sa Kanya, pamilya mo. At kung galing sa Diyos mula dito, sa Team Jesus, ang mga pagpapalang ibinigay ng Diyos, may obligasyon ka. Kailangan na kung ano yung prayer request mo, diyan, na binigay mo, at kung ibinigay na sa Diyos sa'yo, ang prayer request na yan, yung pera na yan, halimbawa, nagbigay siya sa'yo, huwag mong i-divert na kung saan-saan, kung ano-anong mga binibili mo. Dahil yung pera na na-intended na yan, ay para yan sa prayer request mo. Matuto tayo na sundin kung ano yung ito itinilaga ng Diyos para dito, kaya ibigay mo to. Gawin mo to, gamitin mo to dito. Ganun yun eh. Huwag nating i-divert yung pera, yung pagpapalang ibinigay ng Diyos sa atin. Gamitin natin yan for that purpose or else hindi tayo mabibless. Naintindihan natin yun? At pag nanggaling dito yan sa Team Jesus, kailangan natin ang iyong resibo. We need your receipt. Nang sa ganoon, ang pagkakaroon kasi ng resibo, yan ay accountability natin sa mga pagpapala ng Diyos na ibinigay niya sa atin para sa ganoon ay hindi tayo matukso na gamitin ang mga pagpapalang yun sa ibang bagay. Naintindihan natin yun? So kung isa kayo, kasi kung hindi yung gagawin yun, na maaaring hindi na kayo makaulit dahil hindi na kayo mapaniwalaan. Kung ano yung pinagdadasal ninyo na purpose at sinagot kayo, kasi pinagdadasal din namin kayo, Lord, ito pangangailangan ni ganito, Lord, ito ang kanyang prayer request. Pero hinihintay namin yung conviction ng Holy Spirit eh. Hindi kami ang mismong nagdidesisyon yan. It's the Holy Spirit. Kasi God makes all things beautiful in His time. Hindi kami. So, dapat sundin ninyo yun. Kasi, the Lord honored your prayer request. Kung kina-convert ninyo, dinadivert ninyo sa iba, at hindi nyo kami binibigyan ng resibo dyan, ilang beses na nagsinasabihan, nasa na ang resibo, Sharon? Na ilang beses kung ilano, ante, wala pa rin resibo. Paano kayo mapagkatiwalaan? Kami lang naman ay sumusunod sa conviction ng Holy Spirit. Na hindi na kayo makaulit kung ganyan. Kasi hindi kayo do your part because we already did our part. Kailangan mayroon tayong accountability. Kasi kung walang accountability, Kung walang accountability sa mga pagpapala ng Diyos, ang demonyo,
Pwede tayong tuksuhin ng demonyo na gamitin mo na namin ito sa ganito, gamitin mo na namin ito sa ganyan, no? Hindi yun. Intindihan natin? So, kahit may mga humihingi, may mga nagpe-prayer, request, mga ganyan, nabasa ko na yan, di ko sinasagot dahil di ko naman alam ang anong isasagot ko. Holy Spirit, sagutin mo siya. Di ko alam kung anong isasagot. Unless kung sinabi niya, okay, mag-reply ka na dyan, sagutin mo siya. Yes, Holy Spirit. Kaya sapagkat kami ay mga alipin lamang ng banal na Espiritu. Hindi kami ang source. God, the Father, is the source. In Jesus' name. With the conviction of the Holy Spirit. Hallelujah. No? Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Maraming salamat dahil nangusap na naman po kayo. Ang iyong banal na Espiritu ay nangusap na naman sa amin sa oras na ito. Yes, Lord. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Humihingi kami ng kapatawaran, Lord God, patawarin mo kami. Kung kami man po ay nagkasala, patawarin mo kami. Kung kami man po ay hindi namin sinunod ang iyong kalooban. Lalong-lalo na sa aming tithing, sa aming offering, Lord, forgive us. Forgive us, Holy Spirit. Salamat sa iyong mga paalala. Bigyan mo kami ng kalakasan ng loob. Bigyan mo kami ng kalakasan ng loob na tayuan namin ang aming pananampalataya at maniwala kami sa mga pangako ng Diyos Ama. Lalo na po sa aming mga finances. Naunahin ka namin anuman ang mangyayari, ikaw ang aming uunahin sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng mga pagpapala. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. We praise your name. We glorify you, Jesus. King of kings and Lord of lords. Father, thank you. Thank you so much. For you are in control of everything, God. Thank you. Thank you, Lord, sa iyong mga paalala, Lord. Salamat sa iyong kapatawaran ng aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga pagnanakaw sa inyo. Tulungan mo kami, Lord Jesus. Holy Spirit, lead us. Direct our path. Guide us. Convict our hearts. Kung kanino, sa anong congregation namin ipapadala, ibigay ang aming mga tithes and offering. Let it happen, Father God. Let it happen. Let it happen. Nang kami ay maging mapayapa ang aming mga pag-iisip, hindi kami magigilty, makukonsensya dahil hindi namin nagawa ang iyong mga kautusan. Kundi, Lord, magkaroon kami ng kapayapaan. Na, Lord, salamat, Lord, at na nakaraos kami sa buwan ng Pebrero. At nasunod namin ang iyong kalooban sa araw-araw ng buhay namin, lalo na ang aming mga tithing, Lord, ang aming offering, Father. Thank you. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Glory to God Almighty. Kaya Lord, pagpapalain mo po ang iyong mga kaanakan, ang mga nag-join sa iyong live, ng siksik-liglig umaapaw, Panginoon. Patuloy ka naming pagsambahin, pagsilbihan, patuloy kaming susubsob sa presensya ng iyong Holy Spirit. Nang sa ganoon ay sa araw-araw po ay we will be serving you in tremble. Now we are trembling in fear na gumawa ng masama sapagkat naandiyan ka. Nakikita mo ang lahat ng aming mga ginagawa. Maraming salamat po sa iyong presensya. Maraming salamat sa katagumpayan ng Bible study na ito. Lahat ng papuri at parangal ay aming ibinibigay, binabalik sa Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen. Hallelujah! Ayan mga ka-Team Jesus. Kaya kung kayo ay kinonvict ng Holy Spirit, so lakaran ninyo ang inyong pananampalataya, ano man ang mangyayari, no? Ay makaraos tayo kung inuna natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hanggang sa muli. Okay, so tayo ay maglaro. Kailan ba tayo maglaro? Ay, Sabado, bukas. Dapat Biyernes. Sabado ng ngayong umaga, mamaya. Maglaro tayo pala, mamaya. Maglaro tayo para sa ano naman? Para sa
maglaro tayo para sa month of March. Sa March na tayo. March na yan, no? March na laro na yan, mga ka-Team Jesus. So, maglaro tayo at ang laro naman natin ay hindi yung mga Bible verses kasi hindi man natin alam na memorize ninyo yan. Kina-copy-paste nga lang ninyo yun eh. Sabi ng Holy Spirit. Copy-paste man yan. Hindi man yan nila memorize. Okay, Holy Spirit. So, anong gusto mong gawin namin nga laro? Mag-ano tayo? Ang laro naman natin ay yung mula sa February 1 to February 28 na Bible study. Tapos, magkaroon tayo ng ipaparinig natin yung mga word of God ba? Paparinig natin yung part na kung saan doon nagsasalita, no, ang Holy Spirit after the Bible reading. So i-replay ninyo yan, maikli lang yan siya na part eh. I-replay ninyo yan nang sa ganoon ay ma-identify ninyo kung ano ang word of God na yan. Kung ano ang word of God na yan, ma-identify ninyo. At ganon din ang ating gagawin. Mag-live tayo sa YouTube. At ang ating mga sagot ay doon natin gagawin sa Facebook. Hanggang sa muli, Jesus loves us. So see you then. Anong oras yun? Sabado. Dito na kami ni Tito Bryant na. Sabado, alas 8 sa akin dito ng gabi. Sa inyo dyan ay alas 10. Alas 10 ng umaga. Kung sino mga available ay tayo na naman ay mag-live mga ka-Team Jesus. Hanggang sa muli, Jesus loves us, no? God willing. Bye-bye.